Hello mga ka-brothers, kumusta naman kayo dyan? At kung ako naman yung kumustahin sa mga nakakilala sa akin, ay salamat sa Panginoon at okay na okay tayo dito. Shout out sa ating mga nakakilala pa sa atin dyan. Ah, Kwentuhan ko lang kayo dahil wala akong magawang content, wala akong magawang video ng iba. Ah, Medyo matagal-tagal na ring panahon na nag-resign ako sa dati kong company pinasukan. Mga 2 years na. Mahigit. Uh, Ni minsan wala akong wala akong bidyong ginawa para paano mag-resign. Paano nag-resign si Stone Brothers. Uh, dap- Dapat na dinitalye ko, 'di ba? Tahimik lang ako. So, ngayon, i-share ko lang mga ka-brothers yung uh, excuse me. I-share ko lang yung buhay ko. Alam ko namang hindi ito importante sa inyo, no. Pero bis lang to sa naging experience ko at alam ko na hindi ito importante sa inyo pero sana meron din kayong matutunan, no. Kasi almost 17 years ako sa isang company. Pero mas pinili kong mag-resign para mag mag freelancer ako as a uh, fabricator installer ng mga countertop, kitchen countertop, island counter, vanity counter, bar counter, sa mga granite, quartz, sa mga sa may pamilyar mga ganyan mga binabanggit ko. Yan ang dati kong trabaho. Mayroon din akong kaalaman kunti sa modular cabinet, pero mas pinili kong mangontrata na lang solo freelancer sa kitchen counter. Mas nakita ko kasing medyo doon ako pumabor or yun talaga yung pinaka skilled ko na pwede kong pagkakitaan. So, nag-resign ako sa company 2 years ago. Salamat sa Panginoon sa sustaining grace niya. Sa loob ng almost 17 years sa company, na naitaguyod ko yung pamilya ko sa trabaho ko. Alam kong grabing pinagdaanan ko dun. Pasalamat ako sa dating company. Siyempre hindi ko makalimutan yung mga good memories doon. Napakabait ng boss namin. Ang hindi lang mabait yung mga bus-busan. Hindi talaga mawala yan. Hindi mawala sa isang company yung mga nakakataas. Ang nakakataas sa'yo, yun ang mga feeling boss. Isa yan sa dahilan kung bakit ako nag-resign. Kasi na-promote ako pagka supervisor pero hindi ko tinanggap. Alam niyo kung bakit? Bakit ko di ko tinanggap? Dahil una, magiging sobrang busy ako. Hindi ko na magawa yung mga sidelines ko. Sa sidelines ko kasi sobrang napakalaking tulong para sa pamilya ko ang sideline ko. Kumikita ako ng medyo may kalakihan basta sa sideline. Pero kung tatanggapin ko yung offer sa akin bilang isang supervisor kapalit nung supervisor ko dati, ay magiging busy ako at maiwanan ko yung mga sidelines ko. So, magkano lang yung rate sa akin? Wala pang 800, di ba? Ginamitan ko lang ng konting arithmetic. Talagang sabi ko, napakasarap pakinggan, di ba? Napakasarap pakinggan. Jonathan Centino, supervisor ng isang department. Di ba? Pero sub-sub sa trabaho, laging meron kang kalaban. Kasi stricto tayo sa trabaho mga ka-brothers. Stricto tayo. Hindi ako nagpabulag sa ganun. Hindi ako nagpabulag. Kasi alam ko magiging sitwasyon ko dun. Una, makakalaban ko yung mga kasamahan ko dati.
dahil sa position binigay sa akin. Pangalawa, yung nakakataas sa akin, alam nila kung gaano ako ka ah, alam nila kung gaano ako ka stricto. Lalaban ako sa mga nakakataas, lalo na pag mali yung ginagawa nila. Wala akong pakialam kung makarating kami sa bus. Sa totoong bus. Ganun, ganun ako manindigan sa buhay. Wala akong pakialam kung ah, nakakataas sa akin yan. Basta pag mali ang ginagawa nila sa akin or sa mga kasamahan ko, tatayo ako sa sarili kong paa. May panindigan to. Kaya isa din yan sa parang ano ako, ilag ako dun sa bagay na yun. Mas pinili ko na lang na manahimik. Di ko talaga tinanggap, nag-hire sila ng iba at yun, mayroon ng ibang kapalit at doon nag-umpisa yung kalbaryo sa sa buhay ko doon sa loob ng company. Dahil di ko maiwasan ang umabsent dahil sa sidelines ko. Marami na akong mga nagiging client na sa labas at unti-unti nila akong pinag-initan. Ayun, yung boss namin, yung totoong boss, talagang naintindihan. Pero sa part kasi ng isang company, may policy. Kailangan sumunod sa policy ng company. Siyempre, bad record din sa akin yun. Kaya, nakarating sa opisina, sa main office, nagbaba ng memo, kinausap ako, at nilipat ako ng ibang department. Yan. Paglipat sa akin ng ibang department, alam kong may kasama yung doon. Yung alam mo yung punishment na di lang nila diniretso ako. Kaya nilipat nila ako sa ibang department kasi ayaw nila akong makitang mag-absent eh. Sa ibang department, di ko na magawa ang mag-absent, kaya yun. Nung paglipat ko sa ibang department, totoo talaga hindi ko na magagawa ang mag-absent. Nagagawa kong mag-undertime, nagagawa kong hindi mag-uti. Pero yung umabsent, yun na nahihiya ako kasi ibang department, ibang pakikisama sa production head at mataas ang respeto ko. Kaya pinili ko na lang na sumugal. Naisip ko rin naman na hindi na ako na masyadong nabibigatan dahil unang-una mga kabataan medyo malalaki na. Kahit nag-aaral na sila ang isa sa college, ang isa senior high, pero kaya namang i-manage kasi mayroon din naman tayong natatanggap na mga client na nagtitiwala sa atin at isa pa mayroon ding may tao din na naaawa sa atin at tumutulong paminsan-minsan. Ayun nga. Shout out kay Bisaya sa Denmark yan sa hipag ko. Salamat sa iyo. Salamat sa kabutihan mo sa amin. Yun nga mga ka-brothers, no. Ito nakwento ko lang sa inyo dahil alam ko namang wala kayong pakialam sa buhay ko pero gusto ko lang na i-share sa inyo. Sa mga hindi pa ready tawag yan, mag-resign sa kanyang trabaho. Mahalin niyo trabaho niyo, guys. Mahalin niyo talaga. Kasi wag niyo nang pansinin yung mga piling boss. Wag niyo nang pansinin yung mga piling bossing kasi mananawa din yan. Ako kasi pinansin ko kasi kaya siguro nang hinaan na panghinaan ako ng fighting spirit kasi pinansin ko yung mga piling bossing. Kinip ko kasi dito eh. Kaya yun. Pero okay lang. At least natupad din yung pangarap ko na at
at the age of 40, kailangan kong umalis sa company kasi ayaw kong umabot ng 60 na sa company na doon lang yung buhay sa isang kumpanya, nagpaikot-ikot na. Ang target ko kasi mga ka-brothers, no, pag edad ko ng 40, loobin pa ng Panginoon, umabot ko ng 60. Ano bang magagawa ko sa sarili ko sa taon na yan? Siyempre, 2 years pa lang ako ngayon sa pag-resign ko Wala pa akong nakikitang masyadong achievement sa pag-resign ko. Loobin ng Panginoon, nangangarap, patuloy pangarap, sana may pagbabago. Hindi madali ang pagiging freelancer. Andoon yung down ka, andoon yun naman yung medyo okay kasi nga nagdepende yan sa ano mo, sa sipag mo. Ngayon, pag nakaramdam ka ng pagod sa katawan, laylo ka lang, pahinga ka lang ng konti. Huwag kang masyadong focus kasi ikaw rin ang ikaw rin ang mumulubi, ikaw rin ang magbebenepisyo sa ginagawa mo. Ngayon, kung may pundo, kuya ko ng konti. Ganun lang 'yun Pero balansehin lang. Ito mga ka-brothers, no. Payo ko lang sa mga kaibigan ko dati na mahilig at gustong-gusto or ang daming mga sinasabi, ayaw ko na, mag-resign na ako. Sana wag niyong gawin talaga. Diyan na kayo habang buhay na kayo dyan. Kasi mahirap sa labas sa pakipagsapalaran ng tawag doon. Kung hindi kayo nangungupahan, mas okay. Ako kasi, kaya nagawa ko lang naman to dahil hindi naman ako nangungupahan Kaya parang sabi ko, sige na nga. Ipagkatiwala natin sa Diyos yung skill natin, yung kakayahan natin para ma-enhance natin ang gusto at malay natin mas malaking posibilidad ang pagbabago sa buhay kung loobin ng Panginoon na yung sipag mo, yung talent mo or skills mo ay tulungan ka ng Diyos. Samantalang pag nandiyan ka sa company, fix yung araw mo. Wala ka ng choice. Ngayon, kung manghinayang ka, hanggang diyan ka na lang. Pero kung gusto mong masinso, or kahit hindi mo masinso, kahit maramdaman mo man lang na yung pre ka, alam mo yung magiging pre ka sa isang bagay, naku, napakasarap ng buhay. Yung alam mo yung walang nagsasabi sa yung mga kasamaan, "Uy, late ka na. Uy, ba't hapdi ka lang?" Magagalit yung boss natin dyan. Walang magsasabi sa'yo ng ganun. Hawak mo oras mo, pamilya mo lang yung lagi mong dependihan. So, yun ang kaibahan ng freelancer, solo, self-employed, doon sa mga may employer. Kasi, nagagawa mo lahat ng gusto mo. Buwa, tanghali, pwede ka nang umuwi. Di ba? Kakaumpisa mo pa lang, pwede ka nang umuwi sa bahay. Sarili mo yan Pero kung may amo ka, bawal malit. Bawal magkuyakoy. Lahat bawal, di ba? Ganun lang yun. So, itong kwento ko ngayon mga ka-brother sa inyo is parang kwentong kaibigan lang to mga ka-brothers, no? Update lang to para sa mga hindi talaga to full story. Pero mag-start na kasi parang start ko lang to sa pag-share sa inyo sa mga nangyayari sa akin. Sa mga nakakilala sa akin, yun lang. Shout out sa mga kaibigan natin dyan na nandyan pa hanggang ngayon. Tropa Tods, bro, tagal lang hindi na kita nadalaw sa channel mo. At lifestyle ko rin. Matagal nang hindi na nadalaw. So,
magparamdam naman kayo, comment lang. Yun, shout out sa ating mga kaibigan dyan sa dating mga kasamahan natin dyan na siguro nanonood. At payo ko lang sa mga dati nating mga kaibigan dyan, hanggat kaya nyo pang habaan yung PC nyo, pasensya nyo sa mga nakakataas sa inyo na mga piling busing, gawin nyo muna. Huwag kayong basta-basta na kung anong maisip nyo, ganun gagawin. Hindi madali sa labas mga brad. Hindi madali. Kaya, dyan lang. Hintayin nyo, timingan nyo lang. So, mga ka-brothers, bye-bye and God bless sa ating lahat.